Una sa ating balita, Senator Gatchalian, tinanggihan ang proposal ni Senator Cayetano. Ano kaya ang proposal? Pangalawa sa ating balita, Senator Tulfo mag-i-inhibit sa Senate Blue Ribbon Probe. Pangatlo sa ating balita, Senator Tulfo may napansin sa 18 ex-Marines. At panghuli sa ating balita, may malaking banta sa security ng Senate ngayon. Ano kaya ito? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Matapos ang sunod-sunod na kontrobersya at tensyon sa loob ng Senado, isang panibagong issue ang lumutang, ang umano'y banta sa seguridad ng buong institusyon. Ayon kay Senator Win Gatchalian, may natanggap silang impormasyon mula sa National Bureau of Investigation tungkol sa posibleng threat sa Senate building at sa Senate premises. Hindi pa idinetalye kung ano mismo ang banta, pero para sa mga senador, sapat na ang impormasyong ito para seryosohin ang sitwasyon. Maging si Senator Tito Soto ay nagsabing kung magiging malinaw at delikado ang banta, maaaring ikonsidera ang lockdown sa Senado. Pero ayon sa kanya, depende pa rin ito sa magiging rekomendasyon ng mga opisyal na nagbabantay sa seguridad ng gusali. Sa labas ng Senado, wala pa namang malaking pagbabago sa seguridad. Sarado pa rin ang main gate at tanging mga senador, empleyado ng Senado at accredited media lamang ang pinapapasok. May mga pulis pa ring naka-duty sa labas pero wala pang kumpirmadong dagdag na puwersa. Ibinunyag po ni Senator Sherwin Gatchalian ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Ayon daw yan sa impormasyong nakalap ng National Bureau of Investigation o NBI. At live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, ako ano ba itong sinasabi ni Senator Win na banta dyan sa Senado? Ruth, hindi na in-specify kung ano mismo yung threat, pero sinasabi nga ni Senator Win Gatchalian ay banta sa seguridad. At kahapon, Senate Blue Ribbon na consultative meeting daw noong dumalo nga dito si NBI Director Attorney Melvin Matibag, doon daw ipinaalam sa mga senador yung sinasabing threat o potential threat to Senate building and Senate premises. Ruth. Dahil sa impormasyong yan, nakikipag-ugnayan na sina Senator Gatchalian sa mga intelligence agencies, lalo na sa NBI, para sa information at intelligence gathering. Pupulungin niya rin daw ang Senate Executive Committee, kabilang na ang Office of Senate Sergeant at Arms, para sa mga kailanganing adjustment sa seguridad. Sabi ni Gatchalian, prioridad nila ang kaligtasan ng mga senador, pati na ang 2,000 empleyado ng Senado. Kailangan daw mahigpit ng security o maghigpit ng security protocols. Dahil kapag may mga intel information ng banta sa seguridad, dapat anyang seryosohin. Ganito rin ang pananaw ni Senator Tito Soto. Sabi ni Soto, pwedeng ikonsidera ang pag-lockdown ng Senado kung talagang malinaw at delikado ang banta sa seguridad. Sa tanong kung dapat ba munang suspindihin ang mga hearing sa loob ng Senado, sabi ni Senator Soto, depende yan sa sitwasyon. Hintayin daw muna ang rekomendasyon ng mga nagbabantay sa Senado. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, umabot na sa battalion at regional levels ng armed services ng pamahalaan ang frustration o pagkadismaya sa Senado at sa mga nangyayari sa bansa. Batay daw ito sa impormasyon, bagamat sketchy at raw information ito. Ikinadidismaya raw ang nangyari sa Senado at lahat ng maraming usapin gaya ng flood control issues, inflation at presyo ng langis. Mahigpit anyang minomonitor ng nasabing antas ng Armed Services o Armed Forces of the Philippines ang nagaganap na krisis sa national level na bunsod ng mga internal at external factors. Habang patuloy ang gulo sa liderato ng Senado, mas lalong naging malinaw na wala pang kampo ang handang umatras. Sa isang panig, naninindigan ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Sa kabilang panig naman, kinikilala ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanilang bagong liderato matapos ang nangyaring pagbabago sa Senado noong June 3. Kaya kahit may panawagan na magkaayos na ang mga senador para makabalik sa trabaho, nananatiling matigas ang posisyon ng magkabilang panig. Ayon kay Cayetano, nag-alok siya ng isang interim setup para hindi maipit ang mga empleyado ng Senado. Ang nais niyang mangyari, pareho silang pipirma ni Gatchalian sa mahahalagang dokumento nang walang nakalagay na opisyal na titulo o designasyon. Para sa kanya, praktikal na solusyon ito habang hindi pa naaayos ang legal na tanong kung sino ba talaga ang may kapangyarihan sa Senado. Sinabi rin niya na ayaw niyang madamay ang mga ordinaryong empleyado, lalo na kung sahod, vouchers, disbursements, personal actions at iba pang dokumento ang pag-uusapan.
Pero ayon sa kampo ni Cayetano, hindi raw tinanggap ng panig ni Gatchalian ang naturang proposal. Ang tugon umano sa kanila, dapat nang mag-turn over ang kampo ni Cayetano dahil hindi na kinikilala ng kabilang panig ang kanyang liderato. Sa ngayon, wala pang malinaw na kumpirmasyon mula mismo sa kampo ni Gatchalian tungkol sa eksaktong sagot nila sa proposal. Pero sa mga naunang pahayag, sinabi ni Gatchalian na open siyang makipag-usap sa lahat ng senador para maibalik ang trabaho sa Senado. Dito mas uminit ang usapan dahil nanindigan si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency. Para sa kanya, hindi sapat ang ginawa ng kabilang grupo dahil ayon sa kanyang interpretasyon, kailangan ng 13 na boto para tanggalin at palitan ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at iba pang mahahalagang posisyon. Kaya para kay Cayetano, illegal ang naging proseso ng kabilang kampo. Sa panig naman ng Malacanang, malinaw ang kanilang posisyon. Kinikilala nila ang leadership ni Gatchalian. Nagbigay pa ng babala ang palas sa kampo ni Gatchalian na huwag basta magtiwala sa proposal ni Cayetano dahil ayon sa kanila, may history umano si Cayetano na hindi agad tumutupad sa political agreement gaya ng nangyari noon sa House of Representatives noong 2020. Dahil dito, mas lumalim ang duda ng Cayetano camp na may impluensya ang Malacanang sa nangyayaring pagbabago sa Senado. Habang nagtatalo ang dalawang kampo, nadadamay ang trabaho ng Senado. May mga panukalang batas na kailangang talakayin, may mga hearing na kailangang ituloy, at may impeachment trial na nakatakdang paghandaan. Pero dahil sa banggaan sa leadership, nagkaroon ng kalituhan kung sino ang susundin ng mga empleyado, sino ang pipirma sa dokumento, at sino ang tunay na may kapangyarihan sa loob ng Senado. Mas lalong uminit ang usapin sa Senado matapos sabihin ni Senator Erwin Tulfo na handa siyang mag-inhibit o umatras sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee Inquiry tungkol sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos siyang madawit ng 18 umano'y bagmen ni dating Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico sa kontrobersya sa hiwalay na pagdinig na isinagawa ng grupo ni na Senator Pia Cayetano noong June 3. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, plano na raw talaga niyang mag-inhibit kapag nagsimula na ang proper hearing. Nilinaw niya na ang nangyari pa lang ay meeting. Kaya sa mismong formal na pagdinig niya, iaanunsyo ang kanyang pag-atras sa paghawak ng flood control inquiry. Definitely, mag-i-inhibit ako. Saad ni Senator Erwin Tulfo. Sinabi rin niya na maaari niyang ibigay ang floor sa vice chair ng committee o kaya naman ay bumuo sila ng subcommittee para sa investigasyon. Isa sa mga nabanggit niya na maaaring humawak sa flood control inquiry ay si Senator Kiko Pangilinan. I will let Senator Kiko Pangilinan handle this flood control inquiry, dagdag pa niya. Pero habang inaayos ng Gatchalian-led bloc ang komite at ang pagpapatuloy ng investigasyon, may isa pang pangyayari na mas lalong nagpalabo sa sitwasyon. Dumating sa Senado ang 18 individual na nagsasabing sila ay dating miyembro ng Philippine Marine Corps at umano'y naging courier ng kickback money sa ilang government projects. Kasama rin nila ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Inaasahan sana silang makibahagi sa meeting na pinamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Pero sa halip na dumalo at magsalita sa meeting, hindi sila sumali. Nanatili sila sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla at doon nagsagawa ng press conference. Dahil dito, sinuspinde ni Senator Erwin Tulfo ang meeting hanggang sa susunod na abiso. Sa puntong ito, lumalabas na hindi lang simpleng investigasyon ang nangyayari sa Senado. May dalawang grupo na gumagalaw, may hiwalay na pagdinig, may mga testigo na ayaw humarap sa isang panig, at may chairman pa ng committee na kailangang mag-inhibit dahil siya mismo ay nadawit sa aligasyon. Para sa publiko, malaking tanong ngayon kung paano matutuloy ng maayos ang investigasyon kung mismong loob ng Senado ay may banggaan sa proseso. Sino ang tunay na hahawak sa Blue Ribbon Probe? Saan haharap ang 18 umano'y bagmen? At kapag tuluyan ng nag-inhibit si Senator Erwin Tulfo, magiging mas malinaw ba ang takbo ng investigasyon o mas lalo pa itong magkakagulo? Habang hindi pa nagsisimula ang proper hearing, nakatutok ngayon ang mata ng publiko sa susunod na galaw ng Senado. Dahil sa isyong ito, hindi lang pangalan ng mga opisyal ang nakataya, kundi pati tiwala ng taumbayan sa investigasyon tungkol sa bilyon-bilyong pisong flood control projects.
Uminit na naman ang pagdinig sa Senado matapos magsalita si Senator Raffy Tulfo tungkol sa mga testimonya ng 18 dating sundalo o kargadores na nag-ugnay sa ilang personalidad sa kontrobersyal na flood control issue. Sa kanyang pahayag, hindi lang niya kinuwestiyon ang kredibilidad ng mga testigo, kundi pati ang paraan ng pagkakalahad ng kanilang mga kwento sa naunang conference. Para kay Tulfo, may mga bahagi sa salaysay ng mga ito na kailangang busisiin ng mabuti dahil may mga detalyeng tila hindi tugma, may mga impormasyong kulang at may mga aligasyong hindi pa sapat ang ebidensya. Isa sa unang binanggit ni Tulfo ay ang testimonya tungkol sa umano'y pagdadala ng pera sa isang pari sa Mindanao Avenue. Ayon sa isang witness, naghatid daw siya ng sobre at maleta ng pera kay Padre Flavi sa lugar na iyon. Pero ipinakita rin sa hearing ang pahayag mula sa Diocese of Cubao na nagsasabing walang SVD Parish, Church o Ministry Center sa Mindanao Avenue na tumutugma sa description ng testigo. Para kay Tulfo, malaking tanong ito dahil kung mali ang lugar, dapat malinaw kung saan talaga nangyari ang sinasabing delivery. Sunod niyang tinukoy ang tinawag niyang iPhone time travel. Ayon sa isang testigo, noong 2024 daw, inalok silang palitan ang kanilang cellphone ng bagong iPhone 16e. Pero ayon sa fact check na ipinakita sa screen, inilabas lang ng Apple ang iPhone 16e noong February 2025. Dito, lalong nadagdagan ang pagdududa ni Tulfo sa salaysay. Dahil kung 2024 pa raw nangyari ang alok, bakit isang model na hindi pa inilalabas noon ang nabanggit ng witness? Hindi rin pinalampas ni Tulfo ang usapin tungkol sa original affidavit ng mga dating sundalo. Ayon sa report na binanggit sa hearing, nasa unang affidavit raw ang pangalan ni na Senator Loren Legarda at ang magkapatid na Villar. Pero sa mga susunod na pahayag, tila nawala o hindi na napagtuunan ng pansin ang bahaging iyon. Para kay Tulfo, kung layunin ng investigasyon ang buong katotohanan, hindi dapat pinipili kung aling pangalan lang ang ilalabas at kung aling bahagi ang pababayaan. Isa pang punto na binigyang diin ni Tulfo ay ang aligasyon tungkol sa money changing sa Makati. Ayon sa witness, nagdala raw sila ng 2 maleta na naglalaman ng 50 pesos hanggang 60 million pesos sa Pearl Bank Building sa Salcedo Village para ipalit sa US dollars. Pero ayon kay Tulfo, nang ipasilip niya raw ang lugar, wala umanong record ng money changer sa naturang building. Kaya para sa kanya, kailangang makumpirma ng maayos ang detalyang ito bago ito paniwalaan bilang matibay na bahagi ng testimonya. Dito na pumasok ang mas mabigat na punto ni Tulfo. Ayon sa kanya, tila may ilang impormasyon sa 18 na kargadores na parang ipinapasok lang sa kanila. Napansin daw niya na hirap silang ikwento ng tuloy-tuloy ang kanilang sariling naratibo. At kapag nagkakamali o nalilito, tila inaayos o ginagabayan sila ng mga presiding officers. Binanggit din niya na may pagkakataong si Attorney Baligod daw ang parang nagkukwento ng mga detalye. Kahit hindi naman siya mismo ang nagbuhat o naghatid ng mga sinasabing maleta. Para kay Tulfo, delikado ito dahil sa isang seryosong investigasyon. Kailangang manggaling mismo sa testigo ang kanilang nalalaman, hindi sa taong walang personal knowledge sa pangyayari. Bilang mensahe sa publiko, pinaalalahanan ni Tulfo ang mga kababayan na huwag basta-basta maniniwala sa magagandang pananalita, sa dramatikong presentasyon o sa pagtawag sa ilang tao bilang bayani. Para sa kanya, kahit sino pa ang nagsasalita, dapat ebidensya pa rin ang basihan. Hindi sapat ang kwento lang, lalo na kung maraming butas, maraming hindi tugma, at maraming kailangang patunayan. Pagkatapos ng pahayag ni Tulfo, nagsalita rin si Senator Risa Hontiveros at sinabi niyang sa kahit anong investigasyon, ebidensya ang dapat mangibabaw, hindi kwento lamang. Binanggit niya rin na hindi sumipot sa Senado ang 18 ex-bodyguards o kargadores. Kaya nasayang ang pagkakataon na sana ay masagot nila mismo ang mga tanong at mapatunayan ang kanilang mga salaysay. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong tumindi ang tanong ng publiko. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? At sino ang may gustong itago? Sa puntong ito, hindi pa tapos ang laban sa Senado. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lumalalim ang banggaan ng mga pahayag, alegasyon at depensa ng mga sangkot. Pero isang bagay ang malinaw. Sa usaping kinasasangkutan ng milyon-milyong pondo ng bayan, hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang drama, at hindi sapat ang mga salitang mabigat pakinggan.
Ang kailangan ay malinaw na ebidensya, diretso at hindi pa iba-ibang testimonya at katotohanang kayang tumayo kahit paulit-ulit na questionin.